ito yung pag nag discuss or may parang nagkaroon ng debate itong si Atty. Torion at General Torre. Panoorin nyo guys yung subtitle na nangyayari dyan. Ito yun guys, ang nangyayari sa KOJC sa kasagsagan ng search operation nila. Yan. Pinapaliwanag talaga ni Atty. Torion. Kahit ako guys, honest to goodness, hindi ko matake yung nangyayari na ganito. Lalong-lalo na sa behavior ng mga kapulisan. Parang yung mga KOJC members, kung titingnan mo guys, wala talagang magawa dahil may sandata man sila o wala, sila ay ano pa rin, maximum tolerance pa rin ang tinitingnan nyo guys. Parang mga langgam yung pagkadami-daming mga pulis. At saka guys, lalo ako napaiyak dahil yung KOJC Kingdom of Jesus Christ, biruin mo, yung kanilang cathedral, ano pala yun? Consecrated, yung ibig sabihin, sagrado naman talaga lahat ng ating simbahan. Sagrado to yan talaga, pero yung sa kanila iba eh. Pag pumapasok ka pa sa kanilang simbahan, may something silang oil na gagamitin bago sila makapasok. Mag-sanctify pa sila. Grabe guys, ang ganda talaga ng lugar as in. Kung sinasabi nilang paraiso, paraiso talaga. Super ganda. Diyan ko na talaga na nakita pa na hala, ganito pala ang ganda ng compound. At saka yung Bermuda grass yan, ano yan eh, tawag dito, artificial Bermuda yan. Ito guys, biruin mo, ito talaga nakita ko guys. Sana naman yun lang ang lugar lang mismo, pinag-ingatan sana nila. Napakalinis, napakaganda, napakabangong lugar. Sabi ko nga, someday, pag makauwi yung mga anak ko, mamasyal bibisita kami dito para makita namin ng personal yung lugar ng KOJC. As in, na mayroon silang sariling mundo dito. As in, nation, KOJC nation yung tawag dito eh. Grabe ang effort ni Pastor Kibuloy dito para lang mabigyan ng decente at very relaxing na lugar. Napaka-decente talaga dito guys. At ang mga tao dito, disiplinado talaga as in. Yes. Ito lang, pasasalamat natin sa haba ng panahon na tinutugis nila si Pastor Kibuloy. Wala talagang madugong nangyayari. May namatay, may nasugatan, may nasaktan. Yes. At saka, ito lang masasabi ko, hindi ko talaga na-miss ang pag-abang ang mga balita dito sa nangyayari nga sa KOJC. Sa madaling sabi, si Pastor Kibuloy po ay kusang
sumurrender talaga. Siya na ang nagpakita sa alagad ng batas na mag-surrender siya voluntarily dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga tauhan na walang masamang mangyari. Kaso lang, ang lumalabas sa balita guys, ang daming mga fake news talaga as in. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo guys. Ako na lang. Consider nyo na lang itong sasabihin ko. Si Pastor Kibuloy, siya mismo kusa na nag-surrender sa kanyang sarili sa alagad ng batas. At saan siya nag-surrender? Sa ISAC, Intelligence Service of the Armed Forces. Yan po. Yan. Sana naman sa ating, yun na nga, itong pag-vlog natin guys, ano na to, pinipick up na lang natin ang gusto natin sabihin. Pero sa ngayon na mga araw na ito, ngayon ay September 12. Yan. September 10 yata na huli si Pastor Kibuloy. So 11, 12, medyo tahimik na ang paligid ng KOJC. Kaso lang, tama yung sinasabi ng mga banateros, marami nagbibida-bida. Nagbida-bida, kumbaga, ako itong maka-score, ako itong maka-score, ako yan, siya yan, ganito yan, ganito yan. marami nang umaangkin sa mga pag-surrender ni Kibuloy. Kung na lang siguro sabihin din ng ibang vlogger dyan, nahuli ko. Diyos ko dahil. Pero walang anuman kung yan ang gusto nilang sabihin na hindi natin alam kung bakit sinasabi nila yan. Na nahuli daw. Huwag na tayo magsinungaling guys. Marami nang sinungaling. Dagdagan pa natin. Ito lang talaga ang masabi ko. Kung lang sino man ang nakahuli kay Pastor Kibuloy. Siguro guys, wala ka nang makikitang balita. Kundi yun na lang mga footage nila. Puro picture. Ito, nahuli ko si Pastor. Ito, nasa aking mga kamay. Ito, nahuli ko si Pastor. Ito. Wala man lang isang picture. Larawan na nagsasabi silang nakahuli. At kung totoo man na nahuli si Pastor dyan sa loob ng KOJC, ay nako. Ay, grabe ang gulo. Lahat ng Davao City magulo na. Magulo na in the sense na maraming gustong makakita kay Pastor na nahuli talaga. Pero wala. Ni isang picture, wala. Ang napakarami ngayon nakikita natin at naririnig. Yung mga bida. Guys. Kaya parang na-emotion ako magsalita kasi ayoko ng sinungaling. Ayaw namin ng sinungaling. Huwag tayong magsinungaling guys. Yun lang. Lahat tayo ay magpasalamat dahil ang KOJC Kumpa nagkaroon na ng katahimikan. Walang nagpapasalamat siguro dyan salamat at matahimik na ang KOJC. Wala. Puro itong bida-bida. At saka, mahirap na talaga magsalita guys. Kaya nga, minsan, ako dito sumisigaw na lang ako para bawas-bawasan yung iyong siyempre tao lang tayo nagagalit. Yun lang. Diba, yung tao pag nagagalit talaga, galit na galit. Anong ginagawa? Nagmumura. Pag nagmumura ka, medyo nabawasan yung iyong intense. Pero sa amin guys, ayaw ng asawa ko magmura talaga. Sumigaw ka na lang, huwag kang magmura. Diyos ko.
O sige guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe our Banateros. Kilala nyo yan. Kung sino yan, isearch nyo. 5 Banateros. At pakisali nyo na rin din si Mother Maring Vlog guys. Thank you.